Sa ganap na alas 9:17 ng umaga, isang Australian P-8 Poseidon ang lumilipad sa taas na 21,000 talampakan sa timog ng Paraso Islands. Isinasagawa ng aircraft ang kanilang standard reconnaissance pattern. Matapos ang 2 oras na rutinong paglipad, napadala ang Beijing ng kanilang pinaka-advanced na fighter jet upang magbigay ng babala. Hindi alam ng Chinese Su-35 pilot na ito mismo ang inaasahan ng Australia. Pagkalipas ng 10 segundo, biglang lumitaw ang Su-35 mula sa mga ulap sa harap nila. Naka-full afterburner ang kambal na makina nito at lumilipad ng halos kasing bilis ng tunog. Dumaan ang fighter jet sa harap ng kanilang ilong sa layong 6 na raang talampakan lamang. Sa sobrang lapit, kitang-kita ng mga Australian ang paglingon ng helmet ng piloto sa kanila. Sa bilis na 974 na milya bawat oras, ang distansya sa pagitan ng intercept at banggaan ay kulang sa kalahating segundo. Tumama ang weight turbulence sa Poseidon na parang isang hindi nakikitang kamao. Ang 190,000 pound patrol plane ay biglang tumagilid pa kaliwa at nakalas ang autopilot habang nag-vibrate ang stick shaker. Pinilit ng mga piloto na itama ang balanse ng aircraft habang ang kanilang mga makina ay humihingal sa nagulong daloy ng hangin. Biglang umilaw ang Electronic Support Measures Panel ng 8 piso. Isang X-band fire control radar ang nakatutok na ngayon sa kanila. Ang Irbis-E, ang pinakamalakas na fighter radar ng Russia, ay direktang nakafocus sa kanilang aircraft. Hindi tulad ng mga search radar na nag-scan sa malawak na lugar, ang fire control radar ay nakalock sa isang partikular na target. Ang pagkakaiba nito ay parang paggamit ng flashlight sa maraming tao kumpara sa pagtutok ng laser sa noo ng isang tao. Inakala ng Chinese pilot na ito ay pananakot lamang. Para naman sa mga Australian, para itong regalo sa umaga ng Pasko. Ang mga umbok sa fuselage ng P-8 ay hindi lamang dekorasyon. Ayon ang AN/AL Q240 Electronic Support Measure Suite. Isipin niyo ito bilang isang digital vacuum cleaner na sumisipsip ng lahat ng electronic emission sa loob ng 300 milya. Sa sandaling tinamaan sila ng Irbis-E radar, sinimula na ng system na i-record ang bawat frequency, pulse pattern, at scan mode. Ang mga datos na dekadang pinoprotektahan ng China at Russia ay diretsyo nang ipinapadala sa Australian Intelligence Service via encrypted satellite link. Muling binuksan ng Australian pilot ang autopilot at pinanatili ang taas na 21,000 talampakan sa heading na 0-5. Nagsalita siya sa radyo nang may kapanatagan, ang uri ng kalmado na nagmumula sa kaalamang ikaw ang nanalo. This is an Australian military aircraft conducting lawful operations in international airspace. Ang Su-35 ay bumabalik na para sa isa pang pass. Malamang ay iniisip ng Chinese pilot na nagbibigay siya ng babala. Nagbibigay nga siya, ngunit hindi ang mensaheng nais ng Beijing. Lumitaw ang fighter jet sa kanilang kaliwang pakpak na parang pag-aari nito ang himpapawid. Wala nang madramang approach sa pagkakataong ito. Pumuwesto ang Su-35 sa layong 130 talampakan, kapareho ng bilis nila sa 440 knots. Sinusubukan ng Chinese pilot ang tinatawag ng mga eksperto na close formation shadowing. Ang totoo, binibigyan niya ang Australia ng isang private air show. Ang MX-20 HD electro-optical turret ng P-8 ay kumukuha na ngayon ng high-definition video. Ito ay isang camera system na kayang magbasa ng plaka ng sasakyan mula sa 25,000 talampakan. Nakarecord na ang bawat weapons pylon, panel line, at maintenance access point sa maximum resolution. Ang infrared channel naman ay tinitingnan ang heat signature sa buong airframe. Ang engine exhaust sa 1,200 degrees, ang avionics bay sa 180 degrees, pati na ang mga mainit na bahagi kung saan dumadaan ang hydraulic lines. Ang datos na ito ang magsasabi sa mga Australian engineer kung saan eksaktong dapat itutok ang mga susunod na missile.
Ipinapakita rin ng Su-35 ang thrust vectoring capability nito. Ang mga exhaust nozzle nito ay kayang gumalaw ng 20 degrees sa kahit anong direksyon para sa micro adjustments. Ang teknolohiyang ito ay hinahayaan ang fighter jet na gumalaw anuman ang bilis ng hangin. Kaya nitong manatili sa formation habang ang mga ordinaryong eroplano ay nahihirapan sa turbulence. Kahangahangang engineering, ngunit na yon ay dokumentado na ang lahat. Naitala ng mga Australian sensor operator ang bawat nozzle movement, deflection angle, at response time. Sa susunod na enkwentro, alam na ng Australian Electronic Warfare Systems kung paano ito i-disrupt. Mula sa layong 130 talampakan, malinaw ang panganib sa lahat ng nasa loob ng eroplano. Kung gagawa ng biglang galaw ang P-8, tatama ang kanilang 123 talampakan na wingspan sa fighter jet. Kayang umiwas ng Su-35 sa loob ng milliseconds gamit ang 62,000 pounds ng thrust. Ang Poseidon naman ay mangangailangan ng ilang segundo bago pa man makapagsimulang lumiko. Ngunit, nagkaroon ng malaking pagkakamali ang Chinese pilot. Pumwesto siya kung saan makukuhanan ng MX-20 HD ang kanyang buong weapons load ng detalyado. 2 R-77 radar-guided missiles sa inboard pylons, ang pinaka-advanced na air-to-air weapon ng Russia. 2 R-73 heat seekers sa dulo ng mga pakpak. Ang eksaktong configuration na ito ay dokumentado na at naipadala na sa Fleet Intelligence. Iginatling ng Su-35 ang kanyang mga pakpak, ang international signal para sa "sumunod ka sa akin." Nang manatili ang 8 piso sa kanyang direksyon, biglang gumalaw ang mga vertical stabilizer ng fighter jet. Nagdulot ito ng jet wash sa harap ng patrol plane. Isang mababaw na pananakot na wala namang naisagawa, kundi ang i-record ang flight control response time sa database ng Australia. Maintain course, mahina ang sabi ng piloto. Gusto niya tayong mag-react? Hayaan niya siyang mag-perform. Mali ang pagkakaintindi ng Chinese pilot sa sitwasyon. Inakala niya na ang paglapit ay dominance at ang agresibong paglipad ay nangangahulugan ng panalo. Hindi niya nakuha na ang bawat segundo sa formation ay karagdagang segundo para sa intelligence collection. Mas marami nang naipadalang datos ang P-8 tungkol sa flight characteristics ng Su-35 kaysa sa nakolekta ng mga analyst sa loob ng maraming taon. Biglang tumaas ang fighter jet ng 500 talampakan sa itaas nila at pagkatapos ay tumagilid ng pabaliktad. Anuman ang susunod na gawin nito, nakatutok ang mga kamera sa kanya. Nanatiling pabaligtad ang Su-35 sa itaas nila sa loob ng 2 buong segundo. Direktang nakatingin ang Chinese pilot sa mga Australian sa ibaba niya. Ang buong 42,000 pound na bigat ng aircraft ay nakadepende lamang sa thrust vectoring at computer control. Ang gasolina, hydraulic fluid at mga armas ay lumalaban sa gravity, habang ang mga nozzle ay nagtatrabaho ng husto. Kahanga-hanga ang paglipad na ito. Ngunit, napakamangmang din. Dapat ay imposible ang maneuver na ito sa bilis na 440 knots. Masyadong mabagal para sa normal na control at masyadong mabilis para sa helicopter-style techniques. Ngunit ang thrust vectoring ay lumilihan ng kontrol na walang kinalaman sa airspeed. Ang Su-35 ay lumilipad gamit ang brute force at matematika. Ang flight computer nito ay nagsasolve ng physics equations 100 beses kada segundo para hindi mawalan ng kontrol. Matagal nang pinag-aaralan ng mga Australian analyst ang kakayahang ito. At ngayon ay meron na silang high-definition video proof. Gumawa ang fighter jet ng isang perfect barrel roll sa paligid ng fuselage ng P-8. Habang dumadaan ito sa buntot, ang distansya ay lumiit sa 65 talampakan na lamang. Sa sobrang lapit, nakuna ng tail cameras ang bawat rivet line sa ilalim ng Su-35. Isang maling kalkulasyon lamang at ang 21 toneladang fighter jet ay puputulin ang buntot ng Poseidon. Na-record ng MX, 20 HD ang buong maneuver mula sa iba't ibang anggulo. Ang rate of roll, altitude deviation,
at bilis na nawala habang pabaligtad. Ibinigay ng Chinese pilot ang isang kumpletong performance demonstration na mangangailangan sana ng maraming taon ng paniniktik. Binabayaran ng Beijing ang bilyon-bilyon para sa aircraft na ito. Ngunit nakuha ng Australia ang operating manual ng libre. Nang matapos ang orbit ng Su-35, ang wake nito ay tumama sa P-8 na parang isang malakas na suntok. Ang patrol plane ay biglang umuga at tumaas ang ilong nito ng 8 degrees dahil sa mga vortex mula sa fighter jet. Nakalas ang autopilot at ang airspeed ay nagbago ng 440 knots sa loob ng 2 segundo. Sa cargo bay, napakapit ang mga sensor operator habang ang mga gamit ay nagbagsakan sa sahig. Bumagsak sila ng 1,800 talampakan bago muling nakontrol ang eroplano. Ang number 2 engine ay nagkaroon ng panandaliang compressor stall. Agad itong naayos ng FADEC system at muling naibalik ang normal na combustion. Ang auxiliary power unit ay nag-trigger ng restart. Biglaan ang pangyayari, ngunit kontrolado pa rin ng mga piloto. Malamang ay nasiyahan ang Chinese pilot habang pinapanood silang mahirapan. Hindi niya alam na ang satellite data link ng P-8 ay tuloy-tuloy na nagpapadala ng impormasyon. Bawat frame ng video, electronic emission, at performance data ay naitala. Nasa fleet headquarters ng intelligence bago pa man makabawi ang mga Australian. Kahit pa bumagsak ang P-8 piso na hindi naman mangyayari, ligtas na ang lahat ng datos. Nawala ang Su-35 sa ilalim nila habang sila ay bumabawi. Nakita ito ng tactical coordinator sa kanyang scope na muling umaakyat mula sa ibaba. Ngunit sa halip na pumuwesto sa gilid, bigla itong humarurot sa harap. May ibang balak ang fighter jet. Umakyat ang Su-35 sa 1,000 paa sa harap nila at biglang binawasan ang throttle. Ang bilis ng fighter jet ay bumagsak mula 400 at 40 knots hanggang 250 knots sa loob lamang ng 4 na segundo. Para sa crew ng P-8, parang nanonood sila ng isang sports car na biglang nagpreno sa highway habang sila ay nagmamaneho ng truck. Ang closure rate ay tumalon sa 100 at 90 knots. Sa bilis na yon, meron na lamang silang 12 segundo bago ang banggaan. Agad na binawasan ng walang piso ang kanilang throttle. Ngunit ang turbofan engines ay hindi kasing bilis ng fighter motors. Ang CFM56 ay nangangailangan ng 3 segundo bago bumaba ang lakas. Kinakain nila ang distansya sa bilis na 318 pie bawat segundo. Ang collision warning system sa cockpit ay nagsimulang mag-ingay. Traffic, traffic, traffic. Inakala ng Chinese pilot na nakagawa siya ng perpektong bitag. Kung akyat sila, mawawalan sila ng hangin. Kung sisisid, babanggain nila ito. Ang tanging option ay bawasan ng lakas at umasang hindi sila magbabanggaan. 4 na segundo bago ang impact. Lalong lumalaki ang fighter jet sa kanilang windscreen. 5 segundo na lamang. Ang distansya ay nasa 5,000 paa. Ngunit mabilis pa rin silang lumalapit. Muling gumana ang stick shaker. Ang kanilang allowance bago mag-stall ay 30 knots na lamang. Nareto ang hindi isinama ng Chinese pilot sa kanyang kalkulasyon. Ang kanyang buong deceleration profile ay kasalukuyang nire-record. Ang engine spool down time, ang minimum controllable airspeed, at throttle response curves. Ang mga eksaktong numerong ito ang magtuturo sa mga Australian kung paano tatalunin ang isang Su-35 sa totoong labanan. Nagbibigay siya ng mga instruksyon kung paano siya matatalo habang iniisip niyang siya ang may kontrol. Nang tila hindi na maiwasan ng banggaan, muling bumuga ng lakas ang mga makina ng Su-35. Mabilis itong lumipad at sumisid ng sabay. Dumaan sa ilalim nila sa layong 130 talampakan. Higit pang performance data ang naitala. Acceleration rates, dive angles, at recovery characteristics. Agad na tumama ang jet wash. Ang mainit na exhaust na 1,400 degrees
ay nagdulot ng surge sa kanilang mga makina. Ang number 1 engine ay tuluyang namatay. Umilaw ang fire warning light habang sinusubukan ng FADEC na ibalik ang combustion. Naka-single engine na lamang sila sa taas, kung saan ang bawat segundo ay mahalaga para sa kaligtasan. Sinimulan ng crew ang relight procedure habang pinipilit na panatilihin ang altitude. Seryoso ang sitwasyon, ngunit hindi critical dahil sinanay ang mga piloto para rito. Muling nakita ng tactical coordinator ang SU, 35 sa scope, umaakyat sa harap nila sa layong 300 at 30 talampakan. Sa pagkakataong ito, may bago silang nakita sa sensor displays. Ang countermeasure dispensers ng fighter jet ay nakahanda na. Ang UV-26 flare system, ang pangunahing aircraft defense suite ng Russia, ay handa ng gamitin. Hindi ito nakatutok palayo, kundi direkta sa dinadaanan ng P-8. Hindi na tinag ang mga Australian sensor operator at inayos pa ang kanilang recording para sa infrared signatures. Pumuwesto ang Su-35 sa 200 at 60 talampakan sa harap at 30 talampakan sa ibaba ng kanilang flight path. Ang mga makina nito ay nakatapat sa intake fans ng P-8. Mula sa distansyang ito, kitang-kita ng mga Australian ang lahat. Ang mga flare dispenser sa ilalim ng fuselage, ang mga chaff pods sa pakpak, pati ang pag-abot ng piloto sa kanyang countermeasure panel. Sinadya ang geometry na ito. Gusto ng piloto na ang mga flare ay pumasok ng direkta sa mga makina ng P-8. Ang nagbabagang magnesium na papasok sa turbofan intakes ay magdudulot ng matinding foreign object damage o FOD. Ang pinakamalalang mangyayari ay ang sabay na pagkasira ng dalawang makina sa gitna ng karagatan. Ngunit nagawa ng Chinese pilot ang kanyang pinakamalaking pagkakamali sa araw na yun. Ipapamalas niya ang kanyang countermeasure system. Ang UV-26 decoy dispenser ay ang standard defense system ng Russia. Mayroon itong 48 flares na idinisenyo para linlangin ang mga heat-seeking missiles. Bawat militar ay may ganitong teknolohiya at bawat militar ay mahigpit na pinoprotektahan ang mga detalye nito. Ang burn temperature, spectral signature, dispersion pattern, at magnesium composition. Ang datos na ito ang magsasabi kung ang mga missile ng kalaban ay kayang turuan na huwag pansinin ang mga decoy. Ibibigay na ng Chinese pilot ang impormasyong iyon ng libre. Ang mga infrared sensor ng P-8 ay otomatikong nag-adjust para sa thermal bloom. Ang ALQ-240 suite ay handa na rin kunin ang electromagnetic signatures mula sa flare ignition. Nakaset na ang recording sa libu-libong frames per second para ma-analyze ang katangian ng apoy. All crew braced for impact. Anunsyo ng piloto sa intercom. Inihanda nila ang kanilang sarili para sa posibleng pagkasira ng makina. Hindi pinatay ng mga sensor operator ang kanilang kagamitan. Bagkus ay lalo pa nilang itong inayos. Ito ang pinakamahalagang 30 segundo ng buong engkwentro. Nagpadala ng huling mensahe sa radyo ang Chinese pilot na nagbabantang pabalikin sila. Nanatili sa kanyang direksyon ang 8 piso. Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat. Inakala ng piloto ng Beijing na mapipilitan niyang paatrasin ang Australian aircraft. Ang totoo, ikokompromiso niya ang kanyang buong countermeasure system. Ang mga susunod na missile ng Australia ay ituturo ng balewalain ang mga ganitong uri ng flare. Magiging mas madaling tamaan ang bawat Su-35 dahil sa susunod na 10 segundo. Alam ng crew ng P-8 ang panganib. Maaring masira ang kanilang mga makina. Ngunit ang datos na makukuha nila ay mas mahalaga pa kaysa sa mismong eroplano. Biglang bumuga ng apoy ang ilalim ng Su-35. 48 flares ang lumabas sa isang nakakasilaw na barrage. Bawat isa ay isang 3,600 degree Fahrenheit ball na nagbabagang magnesium. Ito ay bumuo ng pader na may lapad na 60 talampakan at taas na 100 talampakan. At tatama rito ang 8 piso sa loob ng 2 segundo. Nakuha ng mga Australian sensor ang lahat. Burn temperature, spectral signature,
at timing intervals. Sa loob ng 10 segundo, ibinigay ng Chinese pilot ang impormasyong dekadang pinangalagaan ng Russia. Pagkatapos ay tumama ang mga debris. Naging puti ang buong cockpit dahil sa sobrang liwanag. Ang mga nagbabagang particle ay tumama sa ilong ng eroplano. Nagkaroon ng magulong reading ang mga pitot tube dahil sa sobrang init ng hangin. Ang amoy ng mainit na bakal ay pumasok sa loob ng eroplano. Ang number 2 engine ay nakasipsip ng mga unang fragment at agad na nag-compressor stall. Ang 38 titanium fan blades nito ay nawala sa balanse. Agad na pinutol ng FADEC ang gasolina para maiwasan ang pagsabog. Ngunit ang mga magnesium fragments ay patuloy na nanggugulo sa bawat subok na i-restart ito. Ang number 1 engine ay hindi na rin nakayanan ang dagdag na stress. Tumindi ang vibration habang ang tunaw na magnesium ay bumabaluktot sa mga fan blades. Yumayanig ng malakas ang buong P-8 piso. Bumagsak ang bilis mula 280, 270 hanggang 260 knots. Dahil sira ang dalawang makina, meron na lamang silang ilang segundo bago tuluyang bumagsak. Itinulak ng piloto ang ilong ng eroplano pababa para makakuha ng bilis. Nanatiling kalmado ang tactical coordinator habang nagtatransmit. Mayday, Mayday, Mayday! Australian patrol aircraft experiencing dual engine failure after hostile action. Ngunit habang nag-uulat siya, kinukumpirma rin niya ang kaligtasan ng mga datos. Ang satellite uplink ay nananatiling green. Bawat frame ng flare deployment at bawat sensor reading ay naipadala na sa fleet headquarters. Tapos na ang misyon. Muling gumana ang number 2 engine sa 70% power. Ang number 1 engine ay patuloy na nagva-vibrate, ngunit nakapagbibigay pa rin ng sapat na thrust para makalipad. Umalis na ang Su-35 at biglang naglaho. Malamang ay iniuulat ng piloto nito na naging matagumpay ang kanyang pananakot. Napilitan niyang magdeklara ng emergency ang isang Allied aircraft. Para sa Beijing, ito ay isang tagumpay. Ngunit mali sila. Ang 8 piso ay dahan-dahang lumipad patungong Darwin gamit ang sugatang mga makina. Ligtas silang nakalapag makalipas ang 4 na oras. Mangangailangan ang aircraft ng 6 na linggong pagkukumpuni. Ngunit sa loob ng 24 na oras, ang intelligence ay kumalat na sa Five Eyes network. Ang radar frequencies ng Su-35 ay nakatalog na. Ang thrust vectoring performance ay namapa na rin. Ang countermeasure signatures ay na-analyze na para sa missile programming. At ang patay ng paglipad ng kanilang piloto ay dokumentado na para sa tactical planning. Nagpadala ang Beijing ng fighter jet para magbigay ng mensahe. Ang mensaheng natanggap ng Australia ay, narito ang lahat ng impormasyong nais ninyong malaman tungkol sa aming pinakamodernong eroplano. Isang napakamahal na pagkakamali. Hanggang sa muli.